Kumusta, Ma'am Red? Likas sa atin mga Pilipino ang magbakasyon kung saan, pag walang eskwela o summer na. Madalas nagyayayaan ang mga barkada na pumunta kung saan. Ito ang nangyari sa amin magbabarkada. Dahil tapos na ang pasok sa eskwela at kailangan na namin mag-review sa mga susunod na buwan. Para maganda sa bar exam, ay naisip namin mag-relax muna ng mga kaibigan ko. Kaya nag-research kami sa internet kung saan maganda pwede pumunta, yung lugar na hindi masyado crowded. Hindi ko po babanggitin ang exact name ng lugar o barangay para na rin maiwasan na may masira kaming mga pangalan at iba pa. Nakita namin ang isang nakakaakit na view sa picture sa internet at maganda ang promo. Isa itong resort sa Samar. Hindi nagtagal ay nagdesisyon kaming magkakaibigan na puntahan ang lugar na yun. Mabilis kaming nag-impake at nagbiyahe agad. Excited kaming magkakaibigan na nagbiyahe papunta ng Samar. Pagdating namin sa city, ay nagtanong kami sa mga ilang tao na nakakasalubong namin kung saan at paano makarating sa Villa Montana. Isang lalaki ang sumagot sa amin at sinabihan kami na kailangan pa namin sumakay ng bangka at babiyahe pa ng 2 oras para marating ang barangay ng Solano. At dahil hindi namin alam kung ano ang meron sa lugar na yun, naisip namin na mamili muna ng ilang mga bagay na kailangan namin, tulad ng pagkain, snacks at inumin. Mabilis kaming namili ng mga kaibigan ko at sumakay ng bangka na tinuro sa amin ng mga naroon sa port. Dala-dala ang konting grocery. Sakto naman ang 5 upuan na bakante para sa aming 5 na magkakaibigan. Si Mark, Anton, Ana, Rose at ako. Ang pangalan ko po, Ma'am Red, ay Lena. Masaya kaming nagkukwentuhan sa bangka nang tinanong kami ng isang babae. Mga bakasyonista ba kayo? Saan ang punta niyo sa Solano? Sa Villa Montana po, mabilis kong sagot. Bakit ngayon lang kayo nagbiyahe hapon na? Sana may bangka pa na pwede maghatid sa inyo mamaya papunta ng Villa Montana from Solano. Kasi kung lalakarin niyo yun, sigurado gabi na kayo makakarating. Mas mabilis kasi kung bangka ang makakapaghatid sa inyo. Ako nga pala si Marie. Pwede naman lakarin papunta sa Villa Montana. Kaso medyo malayo pa. Mula sa proper ng barangay, mga 1 oras pa na lakaran papunta doon. Mahabang litanya ni Marie. After 2 hours ay narating na namin ang barangay ng Solano. Mabilis kaming bumaba ng bangka. Nagtanong-tanong kung meron bang pwedeng maghatid sa amin papunta ng Villa Montana. Kaso wala. Kahit kasama pa namin si Marie na kakilala naman ng taga-barangay. Kaya inalok kami ni Marie na dun muna tumuloy sa kanila at magpalipas ng gabi dahil 7:00 na ng gabi. At walang maghatid sa amin. Nagpasalamat kami kay Marie at excited na hinintay ang umaga. Pagsikat ng araw ay pinag-almusal kami ni Marie. Sinangag na kanin at itlog ang mabilis naming kinain. At pagkatapos ay nagpaalam na kami. Dahil hindi naman kami pinayagan ni Marie maghugas ng mga pinagkainan. At masaya kaming naghiwalay. Swerte naman na may naghatid sa amin na bangkero sa Villa Montana at mabilis ding umalis.
Napakaganda ng lugar. Para itong isang lugar na makikita mong nasa painting. Tahimik ang dagat, may mga bakawan, at kung ano-ano pang mga puno sa dagat. At maitim ang makinang na buhangin. At tulay na gawa sa kahoy. Napakatahimik din ng lugar. Nakalayo na ang bangka nang muli namin itong nalingon. Kaya nag-start na din kaming maglakad. Binaybay namin ang tulay at kalsada na hindi naman gawa sa semento. Hanggang nahanap namin ang Villa Montana. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa amin na may kasamang batang babae. At may ilan-ilan ding tao ang nakita namin na naglalakad sa di kalayuan ng lugar. Inasikaso kami ng matanda at inikot sa area hanggang sa loob ng bahay. Maganda ang bahay pero hindi naman ganun kalaki. Parang isang mansyon na nasa gubat. Napapaikutan ng mga kahoy at mga magagandang halaman. Maganda din ang pagkakagawa ng landscape at pinaka-entrance ng Villa Montana. Ang bahay ay gawa sa concrete, mixed with kahoy at mga glass. At may mga magagandang painting na nakasabit sa mga wall. At may mga magagandang chandelier. Hindi mo akalain na may ganitong lugar sa barangay ng Solano na nakatago. Mabilis naming pinuntahan ang mga kwarto namin. Hindi naman ganun kalalaki ang mga room, pero maganda at may sarili din itong mga bathroom. Pagkatapos namin ayusin ang mga gamit namin, ay nagkita-kita kami magkakaibigan sa sala at lumabas ng Villa Montana. Nag-ikot-ikot kami at sa di kalayuan ay nakita namin ang isang lake. Malinaw ang tubig sa lake at tinikman ni Mark ang tubig at maalat ito. Siguro ay may lagusan ito papunta sa kung saan dahil kung titingnan lang ang lake ay medyo malayo ito sa binabaan namin at wala kang makitang dagat na nagdudugtong sa lake. Maaring nasa ilalim ang daanan o lagusan ng dagat papunta sa lake. Napakaganda ng lugar. Idagdag pa ang mga huni ng mga ibon na lumilipad at dumadapo sa mga malalaking puno na nakapaikot sa lake. Hindi nagtagal ay bumalik na kami sa Villa Montana. Nakasalubong namin ang isang babae na nasa mga 40s. Anak pala ito ng katiwala ng Villa Montana na si Mang Tasyo, yung matandang sumalubong sa amin kanina. Good afternoon. Dito na pala kayo. Tamang-tama, nakahanda ng pagkain. Para sa inyo, pwede na kayong kumain. Nasa hardin ang mga pagkain. Doon ko sinet up ang pagkain nyo para naman marelax kayo sa magandang tanawin sa hardin. Bungad ng babae. Nakaka-excite naman. Di mapigilan na sagot ni Rose. Sige, tara! Ngumiti ang babae at sinamahan kami sa hardin. Iiwanan ko na kayo. Kung may kailangan pa kayo, puntahan niyo na lang ako sa kusina. Ako nga pala si Tina. Paalam nito. Masaya kaming kumakain at nagtatawanan dahil feeling namin napaka-espesyal namin. Nasa isang magandang villa na napakaganda. May lake at may taga-silbi na naghanda ng pagkain namin sa hardin. Ang ganda naman dito. Di ko akalain na may ganitong lugar.
Buti na lang pumunta tayo dito. Parang ayaw ko nang umuwi sa atin. Sabi ni Ana na napangisi. Ako nga din eh. Gusto ko din dito. Saka para tayong nasa paraiso. Tapos puro green ang paligid. Sarap sa mata. Sobrang nakaka-relax. Kung may iba mang kulay, magagandang bulaklak naman. At mga ibon lang. Sagot naman ni Rose. At ang mura pa. Tapos naka-promo. Kulang na lang libre ang pagtira dito. Isang buwan. Kayang-kaya. Sabat naman ni Anton. Guys, ano kaya kung mag-picnic tayo bukas dun sa lake? Singit naman ni Mark. At sabay-sabay kaming nag-okay. Kinagabihan ay maaga kaming natulog. Oh, Ana. Bakit? Alauna na, gising ka pa rin? May kumalabog kasi dun sa baba ng kwarto ko. Parang may narinig din akong kahol ng aso. Kaya ako nagising. Di na ako makatulog. Dito muna ako sa'yo, Lena. Ha? Siya, bahala ka. Umupo ka dyan sa sopa. Basta ako matutulog. Kung gusto mo matulog, tumabi ka na lang dito sa kama ko. Ano yun? Sabay naming bigkas ni Ana. Halika Ana, tingnan natin kung anong meron sa baba. Pinto lang pala. Kala ko naman kung ano na ang kumakalabog. Pero, teka. Bakit ba bukas ang pinto? Nagtatakang tanong ni Ana. Malay ko. Baka nakalimutan lang isara ni Mang Tasyo o Tina. Yan. Naisara ko na. Halika na. Balik na tayo sa taas at inaantok pa ako, Ana. Halika na. Kinaumagahan. Hey, dito na pala si Lena. Nangyari? Ikaw at ang huling dumating. Samantalang ikaw lagi ang palaging maaga. Tuwing may pupuntahan tayo o gagawin. Lalo na sa kainan. Salubong naman ni Anton. Ay, grabe siya oh. Parang ikaw ata yun Anton pagdating sa kainan. Sagot naman ni Ana.
at nagtawanan kaming lahat. Siya, kain na tayo. Mukhang masarap yung nakakita kong pagkain. At may mga prutas pa. Anong oras nga pala tayo punta ng lake? Sagot ko naman. Pagkatapos namin kumain ay naghanda na kami ng mga dadalhin naming mga pagkain, snacks at mga inumin. Dumampot din ako ng 2 mangga kanina nung nag-breakfast kami. Natawa pa nga si Tina, dinagdagan pa ng 3. Buti na lang at medyo malaki ang plastic ko at naisingit ko pa ang tuwalya na nakalagay din naman sa maliit na plastic. Nung naglalakad na kami papunta sa lake, ay may ilan-ilan din kaming nakakasalubong ng mga tao. At nung nasa lake na kami, guys, nakakita niyo ba yung matandang babae? Doon sa may malaking puno. Kanina pa yung nakatingin dito sa atin. Kanina pa siya sinisimplehan ng tingin. Kaya simplehan niya lang din ang tingin. Huwag kayo pahalata. Pabulong kong sabi. Oo. Kanina ko pa din siya nakita dyan. Sagot naman ni Mark. Ang sarap ng tubig. Di na kayo dito. Walang ganito sa Manila. Sigaw naman ni Anton. Oo, nandyan na. Sagot naman namin ni Ana at sabay-sabay kaming lumublob sa tubig. 3:00 ng hapon, nagpasya na kaming bumalik sa Villa Montana. Sa daan ay may nakakasalubong kami, pero ang ilan dito ay nakayuko lang. Ang ilan naman ay masakit kong tumingin na parang galit. At bigla na lang kaming sinugod ng matandang babae na nakita namin sa lake. Bakit kayo pumunta sa lake? Hindi niyo ba alam? O napansin kahit gaano kalinaw ang tubig at ganda ng paligid, ay wala man lang kahit isang tao ang naroon o naliligo maliban sa inyo? At ang ingay niyo pa kanina. Alam niyo bang tauhan ang lugar niyon? Hindi lahat ng magagandang lugar ay para sa tao. Tandaan niyo yan. Tura ng matanda at mabilis itong umalis. Kaya di na kami nakapagtanong kung bakit at kung anong ibig niyang sabihin. Tahimik kaming naglakad pabalik ng Villa Montana. Mabilis akong naligo at nagbihis. Umupo sa sofa at nagkape. Iniisip ko ang mga sinabi ng matanda. 6:00 naman nang kumatok si Ana. Halika na sa baba. Kumain na tayo. Bungad nito sa pinto. Mukhang ang sasarap ng pagkain. May litsong manok pa. Sakto. Gutom na ako. Mukhang maparparami ang kanin ko nito. Namimilog ang mga mata ni Mike na nakatingin sa pagkain. At lalong sasarap ang kain mo pag nakita mo yung servidora ngayon. Sigurado ako maglalaway kayong dalawa ni Anton. Dahil napakaganda ng babae at puti. Kita niya naman ni Rose. Talaga ba, Rose? Baka pati ako di na umuwi pag totoo yung sinabi mo. Baka dito na ako mag-asawa niyan. Biro naman ni Anton na nakangisi. Dinalhan ko kayo ng salad. Wow! Parang may anghel bumaba sa langit.
Manghang bungad naman ni Anton sa dalaga. Anong pangalan mo? Ako si Anton. Si Mark, Ana, Rose, at Lena na tinuro naman kami. Alam ko ng mga pangalan nyo, nakangiti nitong sabi. At ako naman si Lorea, sagot ng dalaga. Sige, maiwan ko na kayo, paalam nito. Ang sasarap ng pagkain na hinain sa amin ni Lorea, kaya naman di namin mapigilan mapakain ng marami. Pagkatapos ay umakyat na kami sa mga room namin. Bandang 8:00 ng gabi nang naku, pasensya na, ginabi ako sa daan. Kaya ngayon lang ako nakaprepare ng pagkain. Baba na kayo. Nakahanda ng pagkain sa baba. Bungad ni Tina pagbukas ko ng pinto. Ha? Tapos na kaming magpapunan. Napadami nga yung kain namin dahil ang sasarap ng pagkain na hinanda ni Lorea. Sagot ko naman. Ha? Anong ibig mong sabihin at sinong Lorea? Tayo lang ang nandito sa Villa Montana. Ako, si Tatay Tasyo, pamangkin ko, at kayo lang. Walang ibang tao dito. Takang sagot at paliwanag ni Tina. Mabilis kong pinuntahan at kinatok si Ana, Rose, Mark at Anton. Sinabi ko ang mga sinabi ni Tina. Lahat sila ay nagulat at takang-taka sa sinabi ko. Totoo ang sinasabi ko. Tayo lang ang narito. Walang ibang tao rito maliban sa inyo at sa aming tatlo ni Tatay Tasyo at pamangkin ko. At wala akong kilalang Lorea. At kung hindi na kayo kakain, liligpitin ko na lang ang mga yon. Magtatanong ako kay Tatay Tasyo bukas pagbalik niya. Baka may inutusan siyang mag-asikaso ng pagkain niyo habang wala ako kanina. Mahabang paliwanag ni Tina. Kahit paano ay nakahinga kami ng maluwag at bumalik na sa mga kwarto. Bandang 12:00 ng gabi ay hindi ako dalawin ng antok. Kaya napasilip ako sa bintana. Nakita kong may babae na nasa hardin. Puro puti ang suot, parang duster na medyo sexy. Hindi naman hapit sa katawan pero hindi din masyadong maluwag. Pero nakatalikod, isip ko si Tina siguro. Baka hindi din inantok at nagkapahangin. Naisip kong bumaba at makipagkwentuhan kay Tina. Nasa hagdan na ako nang biglang marinig ko ang tawag ni Rose. Lena, saan ka papunta? Kukuha ka din ng tubig? Sabay na tayo. Gising ka pa pala, Rose?
Hindi ako kukuha ng tubig. Pupunta ako sa hardin. Nakita ko kasi sa bintana si Tina. Makikipagkwentuhan sana ako kasi di ako dalawin ng antok. Sama ka na din, sabi ko naman. Pagdating namin sa hardin ay wala na si Tina. Kaya kami na lang ni Rose ang nagkwentuhan. Maya-maya ay dumating din si Anton. Hindi daw kasi siya makatulog. 2:00 na nang umakyat kami sa mga kwarto namin at tuluyan ang nagpahinga. Kinaumagahan ay maaga akong bumaba kasama si Rose at Ana. Naisip namin na mag-ikot-ikot sa labas ng Villa Montana. At humabol naman sa amin si Anton at Mark. Mag-iikot kami sa lugar habang maaga pa. Nagpaalam naman kami kay Tina bago kami umalis. At pagbalik na lang kami kakain. Sa kakaikot namin, napadpad kami sa mga bakawan at maraming matataas na puno na bahagi ng lugar. Naglalakad-lakad kami at nagtatampisaw sa dagat. Bali, paalang namin ang nababasa habang naglalakad sa ilalim ng mga kakahuyan. Hindi namin napansin na hindi na pala nakasunod sa amin si Mark. Kaya tinanong ko si Anton, "Saan si Mark?" "Ewan. Dito lang yun sa likod ko kanina eh." Sagot naman ni Anton. Mabuti pa. Huminto muna tayo. Dito tayo. Baka dyan lang yun. Antayin na lang natin. Sagot naman ni Rose. Kahit kailan talaga, lampayan si Mark. Hirit naman ni Ana, kaya nagkatawanan kaming apat. Halos 30 minutes na, wala pa rin si Mark. Baka umuwi na yun. Nagutom na siguro at nauna nang kumain. Biro naman ni Ana. Buti pa, bumalik na tayo. At para makakain na din, baka inaantay na din tayo nun at ni Tina. Buti pa nga. Tama siguro. Tara, sagot naman ni Rose. Pagbalik namin sa Villa Montana, ay agad naming hinanap si Mark at tinanong din namin si Tina. Pero hindi naman daw bumalik si Mark mula nang umalis kami kanina. Inikot din namin ang bahay at tiningnan din ang room niya, pero wala siya. Kaya naisip namin na pumunta sa lake. Kayo na naman? Ano ang ginagawa niyo dito? Wag na wag kayong maingay pag nandito kayo sa lake. Hindi lang kayo ang narito. Sabay-sabay kaming napalingon sa likuran at ang matandang babae na naman ang nakita namin. Hinahanap po kasi namin yung isa pa naming kasama, si Mark. Baka kasi dito nagpunta. Kasama lang namin yun kanina nang maglakad-lakad kami dun sa may mga bakawan. Tapos bigla lang nawala. At wala din sa Villa Montana. Kaya naisip namin pumunta dito. Baka dito siya nagpunta. Paliwanag naman ni Anton sa matanda. Mabuti pa kung bumalik kayo kung saan niyo huling nakitang kaibigan niyo. At kausapin niyo na balik na rin ang damit niya bago pa sumapit ang 12:00. Utos ng matanda at mabilis na umalis. Hinabol kang matanda at tinanong kung anong ibiging sabihin. Mino,
Baka namino ang kaibigan niyo. Sagot ng matanda at tuluyan ng umalis. Ginawa namin ang sinabi ng matanda at bumalik kami sa kakahuyan. Sumigaw din kami na baliktarin mo ang mga damit mo, Mark. Hindi nagtagal ay nakita namin si Mark na nakaupo sa malaking bato. Tahimik at parang wala sa sarili. Saan ba kayo galing? Kanina pa ako sa inyo hanap ng hanap. Napagod na ako kakahanap, di ko kayo makita. Biglang litanya ni Mark. Ikaw din, kanina ka pa namin hinahanap. Naikot na namin ang area at tumambay pa kami rito para antayin ka. Kaso di ka namin makita o dahil hindi ka naman nagpapakita. Kaya hinanap ka namin sa Villa Montana at sa lake. Kaso wala ka din dun. Nakita namin ng matandang babae at pinabalik niya kami rito. Inutusan niya na sabihin sa'yo na baliktarin ang damit mo. Buti narinig mo kami. Mahabang paliwanag ni Anton. Mabilis kaming umalis sa lugar na yon at bumalik sa Villa Montana. Pagdating namin ay nakahanda ng pagkain na inihanda ni Tina. Kumain kami dahil ayaw naman namin mag-isip ng masama si Tina. At pagkatapos ay mabilis na ligo. Then bumaba sa sala. Nag-ipon-ipon kami doon at pinag-usapan ang nangyari. At napagdesisyonan namin na bumalik na ng Maynila. Sa palagay ko, hindi pa kayo makakauwi. Dahil tingnan nyo, masamang panahon at cancel lahat ng biyahe. Kaya walang maghahatid sa inyo sa city. Mahigpit ang bilin ng Coast Guard. Walang babiyahe na kahit anong sasakyang pangdagat. Biglang sambit naman ni Tina na nang sabihin namin ang plano namin na umuwi na. Oh, ayan na ang bagyo. Nagsisimula na. Kaya mabuti pa dumito muna kayo. Pag wala ng bagyo din, tsaka kayo umuwi. Palagay ko nga mas mabuti na dito muna tayo. Dahil ang itim ng langit, mukhang heavy rains ito. Sagot naman ni Rose. Sa sala na kami nabutan ng hapon at doon na din kami naghapunan. Binuksan namin ang TV at nanood ng balita. Malakas nga daw ang bagyo na ito ayon sa news. Dahil malakas ang hangin at ulan, nakaramdam ako ng lamig kaya nagpaalam na ako sa mga kasama ko na aakyat na ng room at mag-alas 9 na din naman na ng gabi. Alas 3 ng madaling araw nang magising ako at malakas pa rin ang ulan at mga kulog at kidlat. Nagtimpla ko ng kape at umupo sa sofa nang marinig kong may kumakalabog na malakas sa baba. Naisip ko baka ang pinto na naman. Baka dinasara ng maayos. Bumaba ako na dala-dala ang kape. Pagdating ko sa baba ay sarado naman ang pinto. Maayos ang pagkalak ng pinto. Kaya umupo ako sa sala. Doon na lang muna ako nag-standby habang nagkakape. Naka-jacket naman ako kaya di masyado ramdam ang lamig. Maya-maya ay nakita ko si Tina. Naglalakad sa hallway. Siguro papunta sa kusina.
Siguro maaga talaga ito na nagigising. Maya-maya, naisip ko puntahan ang kusina, pero wala namang tao. Wala dun si Tina at sarado ang ilaw sa kusina. Kaya umakyat na lang ako ulit sa room ko. Kinaumagahan, Lena? Lena? Lena, si Mark ang taas ng lagnat. May gamot ka ba dyan na pwede painom? Bungad naman ni Ana. Ha? Oo ata. Teka, tingnan ko sa bag ko. Sabay kami ni Ana na pumunta sa room ni Mark. Nandoon na din si Anton. Pinainom namin ang gamot kay Mark. Tamang-tama at katapos lang daw nito kumain, sabi naman ni Anton. Cup noodles ang pinakain ko sa kanya para naman mainitan ang tiyan, sabi ni Anton. Hayaan na muna natin na makapagpahinga si Anton at kumain muna tayo. Nakahanda na kasi ang almusal. Sabi ni Tina nang makasalubong ko siya kanina. Sagot naman ni Ana. Kinagabihan ay mas lumala ang lagnat ni Mark at nag-chill na ito. Pinuntahan namin si Tina. Baka may gamot siya na pwede painom para bumaba ang lagnat ni Mark. Pero wala din siyang gamot. Kaya pinunasan na lang namin ng malamig na towel si Mark at nilagyan din namin ng basang towel ang noo niya. Ang pinakahuling babad sa tubig na malamig. Pagkatapos ay bumaba ako sa sala. Si Ana at Rose naman ay bumalik na sa mga kwarto nila. Samantalang si Anton naman ang nagbantay kay Mark. Hindi naman nagtagal. Mabuti pa siguro gagawa ako ng lugaw para makakain si Mark. Kahit papano malagyan ng pagkain ng tiyan niya. Yun kasi ang ginagawa ng mother ko pag may lagnat ako. Naririnig kong sabi ni Rose, galing sa likuran ko, habang bumababa sa hagdan kasama si Ana. Samantalang ako naman ay nakatingin lang sa may gate ng Villa Montana. Para kasing may tao sa gate na naka-raincoat at maya-maya ay umalis din. Pagtapos ay sumunod na ako sa kusina para tulungan si Ana at Rose. Pagkatapos namin magluto ay naiwan ako at Ana sa kusina para maglinis. Si Rose naman ang nagdala ng lugaw sa kwarto ni Mark. Nagmadali kaming umakyat ni Ana sa itaas para alamin kung ano ang nangyari. Naabutan namin na parang sinasapian si Mark. Hawak ni Anton ang mga braso ni Mark ng mahigpit dahil nagwawala ito habang si Rose naman ay parang pinako na nakatayo lang at nakatingin kay Mark. Nagdeliryo na ata si Mark sa taas ng lagnat, sabi ni Ana. Sabay tapik nito kay Rose. Mabuti pa, hanapin ko si Mang Tasyo. Magpapasama ako maghanap ng tindahan para makabili ng gamot. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan nang makasalubong ko si Tina. Agad ko itong tinanong kung saan si Mang Tasyo. Kaso di pa daw ito nakabalik. Mula ng araw na nag-declare ang Coast Guard na walang biyahe, na-stranded daw ito sa city kasama ng apo niya.
Lumabas kami ni Ana para maghanap ng tindahan sa labas ng Villa Montana. Wala kaming mahagilap ng tindahan at medyo malayo na kami. Malakas ang hangin at kidlat na sinabayan ng malakas na ulan at kulog. Madilim din sa paligid, buti na lang at malakas ang flashlight na pinahiram sa amin ni Tina. Dahil wala kaming makitang tindahan, nagpasya na kami na bumalik na sa Villa Montana. Nang may nakita kaming bahay, naisip namin na makisilong. Malaki ang bahay na gawa sa semento. Pumatok kami at pinagpuksan naman kami ng isang lalaki na nasa edad 30s. Gwapo ito at matangkad. Siguro ay nasa 6 pataas ang height. Pinaupo kami ng lalaki at iniwan din kami nito after ng mga 10 minutes. Aakyat lang daw ito sandali sa second floor dahil may gagawin pa daw ito. Halos mag-2 oras na, malakas pa rin ang ulan. Mukhang aabuti ng umagang ulan na ito, Lena. Siguro, umuwi na lang tayo. Di baling mabasa tayo dahil palalim na ng palalim ang gabi. Baka nag-aalala na din ang mga tao dun sa Villa, sabi ni Ana. Maya-maya ay bumaba ang lalaki at may dalang suma na tila may mga karne sa loob at kape. Nagkape lang ako dahil di naman ako nagugutom. At si Ana naman ay sarap na sarap sa kinakain nitong suman. Naubos pa nito yung suman na binigay nung lalaki. Pagkatapos nun ay nagpaalam na kami. Ngumiti naman ng lalaki na nakatingin sa amin nung makalayo na kami ng kaunti sa bahay. Habang nakatayo ito sa bintana ng sala. Hawak ang lampara dahil walang kuryente. Pagdating sa villa ay dumiretso na ako sa room ko para makaligo. Dahil basang-basa kami ng ulan ni Ana. At tahimik naman na ang bahay. Siguro ay nakatulog na ang mga tao. Bandang 1:00 nang magpasya kong matulog na. Pagising ko kinaumagahan ay diretso ako sa room ni Mark para kumustahin ang pakiramdam nito. Mataas pa rin daw ang lagnat, sabi ni Anton, pero di na nagwawala. Pero tulog pa rin. Hindi pa rin sumasagot si Ana nung kinatok ni Rose para kumain. Siguro ay napasarap ang tulog, kaya hinayaan na muna namin. Maghahapunan na nang puntahan ko si Ana sa room. Sumilip lang ito sa pinto at hayaan daw muna siya dahil masama ang pakiramdam. Sinisikmura daw ata siya. Kaya di na ako nangulit. Iniwan ko si Ana sandali para maghapunan kasama ni Anton at Rose. Naisip ko na dalhan na lang siya ng pagkain sa room pag tapos namin maghapunan. At ganun din si Mark. Total, marami namang pagkain at prutas. Pagkatapos namin kumain at madalhan ng pagkain si Mark at Ana, ay umakyat na ako sa room ko para magpahinga. Maya-maya ay naisip kong maghalungkat ng mga gamit ko, baka may makita pa akong gamot na pwede ko ipainom kay Mark. At nang buksan ko ang maliit na pouch, nakita ko ang regalong rosary ng mother ko na gawa sa 14K na gold. Nilagay ko ito sa pouch after mabasbasa ng pari at mabintahan noon. Naisip kong isuot ang rosary sa liig ko. Wala lang, gusto ko lang. Dahil maliban sa maganda ito, for protection ko na rin. Lalo na at masama ang panahon. May nakita akong gamot kaya nagmadali akong lumabas papunta kay Mark para ipainom ang gamot. Mabuti at gising ka na.
Ito, inumin mo para bumabang lagnat mo. Inalalayan ni Anton si Mark dahil parang hilong-hilo pa ito. Habang inaabot ko ang gamot kay Mark, ay nakatitig ito sa leg ko na parang silaw na silaw sa suot ko. Tinabig nito ang gamot na hawak ko para sa kanya, kaya tumilapon sa sahig. Bigla itong nagalit at pinalabas ako. Nagulat kami ni Anton sa naging reaksyon ni Mark. Lalo na nang sumigaw ito dahil iba ang boses na lumalabas. Hindi boses ni Mark. Ang laki ng boses na parang malalim na paos. Pinilit namin ni Anton na maging kalmado at lumabas na ako ng kwarto. Na-shock pa rin sa nangyari. Maya-maya ay lumabas din si Anton at bumaba kami sa sala at mahinang nag-usap. Naisip namin na puntahan ang lake kinaumagahan. Baka sakaling makita namin ang matanda. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nakapag-agahan na rin kami ni Anton at pumunta ng lake. Hindi kami nagkamali dahil nakita namin doon ang matandang babae. Sinabi namin ang nangyari kay Mark mula nang mawala ito sa kakahuyan hanggang sa lagnatin ito at magdeleryo. At yung nangyari kagabi, maswerte kami dahil tumila ang ulan kaya nakapunta kami sa lake at nakita ang matanda na tila may sinasaboy na mga buto ng halaman sa paligid. At hindi ito galit ngayon. Sumama kami sa matanda sa bahay niya. Isang maliit na kubulang at maraming mga kung ano-anong mga halaman ang nakapatong sa mesa. Mga garapon na tila mga herbal ang laman at kung ano-ano pang mga nakasabit sa dingding. May kinuha ang matanda sa mga garapon at marami pang mga bagay na naroon. Nilagay niya ang mga ito sa plastic at umalis na kami, pabalik sa Villa Montana. Pagdating namin ay diretso kami sa room ni Mark. Pinulsuhan ng matanda si Mark. Humingi ang matanda ng tubig sa baso at parang dinadasalan nito ng Latin. Nagpaalam ang matanda at nagbilin. Huwag daw galawin ang baso na may tubig hanggat di siya bumabalik. Alam daw niya kung ano ang nangyayari at alam niya kung saan siya kailangan pumunta. At siya na ang makikiusap sa mga ito. Hindi namin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng matanda at kung sino-sino ang mga pakikiusapan niya. Pero tahimik na lamang kami na nagantay hanggang sa makabalik ang matanda. Pagdating ng 3:00 ng hapon. Muling pinulsuhan si Mark at magbigkas ang matanda ng mga Latin at pagkatapos ay pinainom kay Mark ang tubig na nasa baso. Tumatawang matanda na para bang may ibang tao sa paligid namin. Maliban sa amin, bumubulong-bulong din ito. Hindi nagtagal ay umalis na ang matanda. Antay na lang daw namin na magising ulit si Mark pagdating ng 6:00. Maya-maya ay nagpaalam na rin ang matanda. Nagpasalamat kami sa matanda at nag-abot ng kunting halaga bilang pasasalamat. Pero hindi tinanggap ng matanda ang pera at tuluyan ang naglakad ng maihatid namin ito sa gate. Excited naming inantay mag-6:00 na magising na si Mark. Sa sala muna kami umupo ni Anton at Rose. Pinag-uusapan namin kung ano ba talaga ang nangyari o nangyayari kay Mark. At kung ano ba ang nakita ng matanda at sino ang pinakiusapan nito. Dahil wala kahit anong paliwanag mula sa matanda kung ano ang mga nakita niya maliban sa ginawa nito kanina at mga bilin nito. Mabilis umikot ang orasan. Mag-6:00 na kaya naisip naming umakyat sa room ni Mark. At habang inaakyat namin ang hagdan ay nakasalubong naman namin si Mark na nakangiti. "Kakain na ba tayo?" Bungat nito. "Ha?
Okay ka na? Parang, parang walang nangyari. Halos magkakasabay naming sagot kay Mark. Ha? Bakit? Ano ba ang nangyari? Baling ito sa amin. Na parang di alam ang nangyari sa kanya. Sa mesa na namin pinaliwanag ang lahat habang kumakain. Ang tanging naalala lang ni Mark ay yung sa gubat at unang araw na sumama ang pakiramdam niya. Yung nagdeliryo siya at nagalit sa akin na malaki ang boses niya ay di na niya maalala. Muling bumuhos ang malakas na ulan at palakas na ng palakas ang hangin. At wala pa ring ilaw. Hindi namin mabuksan ang generator dahil wala na daw diesel, sabi ni Tina. Dahil di pa nakakabalik si Mang Tasyo. Kaya ngayong gabi, kandila daw ang gagamitin namin. 8:00 nang umakyat si Rose at dinala ng pagkain si Ana. Nataranta kaming umakyat sa itaas para alamin ang nangyari. Naabutan namin si Rose na nakahandusay sa sahig. Rose, ano ang nangyari? Bakit? Tanong ko habang niyuyugyug ko si Rose. Natauhan naman ito at sumagot. Nanginginig ang boses at parang wala sa sarili si Rose. Si Ana, sambit nito. Mabilis pinuntahan at binuksan ni Anton ang kwarto ni Ana. Dahil walang ilaw, madilim ang silid. Kaya nagsindi pa ito ng kandila na nakalagay sa hallway. Nakapatong lang naman ang mga ito sa table bago ito pumasok sa room ni Ana. Pero wala si Ana sa room nito, sabi ni Anton. Tumayo ako habang inaalalayan din makatayo si Rose. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ni Rose ng mga sandaling yun. Bumaba naman si Mark para kumuha ng tubig. Ipapainom namin kay Rose. Naisip din na bumaba muna at maupo sa sala. Sinindihan ko ang lahat ng kandila na naroon. Maglalagay ako ng lampara dito. Mas mabuti ito dahil may takip at di basta-basta mamatay kahit may makapasok na hangin. At puno din ito ng gas sa loob. Bungad naman sa amin ni Tina habang papalapit sa amin na walang kaalam-alam sa nangyari. At umalis din naman agad na daladal naman ang isa pang lampara na nakasindirin. Matapos nito ipatong ang lampara sa isang bahagi ng hallway na isang konsol na gawa sa antique. Nang makalayo na ito ay tinanong ko si Rose. Ano ang nangyari sa taas, Rose? Bakit ka sumigaw? Buti wala si Tina kanina lumabas at may pupuntahan daw sandali sa kung saan. Ano ang nakita mo at ano ang nangyari kay Ana? Saan siya pumunta? Tanong ko kay Rose. Habang paakyat ako, narinig kong may kausap si Ana sa kwarto niya. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng room ni Ana. Nang biglang bumukas ang pinto at namatay ang ilaw na dala ko. At maramdaman kong may malaking tao sa harap ko kaya ako sumigaw. Dahil alam kong lalaki ang nakita ko. Matangkad ang lalaking yun. Kaya lang madilim dahil namatay ang kandila. Kaya di ko namukhaan kung sino. At sa sobrang gulat ko, napaatras ako. At parang may bumangga sa akin sa likuran. Kaya ako natumba at pagkatapos noon, di ko na alam ang nangyari. Sagot naman ni Rose. Buti pa hanapin natin si Ana. Tara Anton. Aya naman ni Mark kay Anton. Habang ako at si Rose ay naiwan sa sala, dala-dala nila ang flashlight na ginamit ko nung naghanap kami ng tindahan noon para bumili ng gamot. Nakapatong lang kasi yun sa mesa ng sala at di naman kinuha ni Tina. Lumalalim na ang gabi at lalong lumalakas ang hangin dahil sa bagyo at malakas din ang buhos ng ulan kasabay ng sunod-sunod na kidlat.
At dahil sa laki ng bahay, ay di agad nakabalik si Mark at Anton. Kaya matagal din kaming nag-antay ni Rose sa sala. Maya-maya ay tumayo ako at naglakad-lakad sa sala at dumiretso sa pinakadulo ng hallway. Nang muling kumidlat ay napansin kong may tao sa labas. Sa ilalim ng puno na nakatayo, nagmadali akong bumalik sa sala at kinuha ko ang lampara. Mabilis akong lumabas at pinuntahan ang nakita ko. Tumakbo ako palapit ng palapit nang makilala kong si Ana ang nakatayo sa ilalim ng puno. Basang-basa na ito. Ana, ano ang ginagawa mo dito? Kanina ka pa namin hinahanap. Halika na at pumasok na tayo sa bahay. Basang-basa ka na ng ulan. Litan niya ko kay Ana pero hindi naman ito sumasagot. Hanggang nakapasok na kami sa bahay. Sinalubong kami ni Rose at dumiretso sa room ni Ana para makapagbihis ito. Doon na namin inantay si Mark at Anton. Hinayaan naming nakabukas ang pinto ng kwarto para madali nila makita na nandun kami sa loob ng kwarto ni Ana. Pagkatapos ni Ana magbihis ay hinayaan na namin ito magpahinga. Pero hindi namin siya iniwanan sa room niya. Nag-stay kami ni Rose kasama si Ana. At maya-maya ay nakabalik na si Mark at Anton. Tahimik lang na nakahiga si Ana sa kama niya. Saan niyo nakita si Ana? Tanong ni Mark. Mabilis akong nagpaliwanag at nagpaalam sandali para ikuha ng pagkain si Ana sa ibaba. At sinamahan naman ako ni Anton. Buti pa, dagdagan natin ang pagkain. Damihan natin. Nabitin ako ng kain kanina. Tapos, doon na lang tayo magtambay sa room ni Ana ngayong gabi. Magdala na rin tayo ng mga plato at iba pa. Parang room service, ganun. Hirit ni Anton. At yun nga ang ginawa namin. Umakyat kaming maraming dalang pagkain. Tuwang-tuwa naman si Mark na tinulungan kaming ilapag ang mga pagkain sa table na naroon sa harap ng sopa. At ang iba pa ay nilapag na lang namin sa sahig. Inuna kong bigyan ng pagkain si Ana at kumain naman ito. Kami naman ay masayang nagkwentuhan habang nakaupo sa sahig na parang walang nangyari. Dahil si Rose inangkin ang buong sopa. Nakahiga ito habang nagpapapak ng chicken wings. Di nagtagal pagkatapos ni Ana kumain ay natulog na ito. Kami naman ay tuloy pa din sa pagkain at papak ng kung ano-anong pagkain na dala namin. Habang mahinang nagkukwentuhan at tawanan. Pero sa isip ko ay di mawala ang tanong kung ano ba talaga ang nangyari kay Ana. Paano siya napunta sa labas at yung sinabi ni Rose. 3:00 na ng madaling araw nang makatulog ang mga kasama ko. Ako naman ay didalawin ng antok. Nakaupo pa rin ako sa sahig habang nakasandal sa dingding. Habang si Mark at Anton ay nagpapaligsahan ng hilik. Si Rose naman ay pabaling-baling sa sopa. Habang si Ana naman ay himbing na natutulog sa kama niya. Lena, tingnan mo. Lorea? Nakakasilaw naman ang daming silver at ginto. Saan yan galing? Kanino ang mga yan? Kumuha ka, Lena. Kailangan mong mga yan at itago mo. At ano naman ang gagawin ko sa mga yan, Lorea? Hindi ko kailangan ng mga yan. Tumingin ka sa paligid mo, Lena. Maganda ang paligid pero wala akong nakikitang mga ibon. Maliban sa mga paniki.
Siguro dahil paggabi na, Lorea. Lena! Gising na, umaga na. Oh, Rose. Oh, anong oras na ba? Tanong ko kay Rose. 7:00 na. Sagot naman ni Anton na nakahiga pa rin sa sahig. Mabuti pa maghanda na tayo ng makababa at makapag-breakfast. Dali natin itong mga pinagkainan natin kagabi. Baka akalain ni Tina, ginawa na nating souvenir itong mga ito. Sagot naman ni Mark na maagang nagpapatawa. Ana, ano ba ang nangyari sa'yo kagabi? Bakit ka nasa labas ng bahay? Tanong ni Rose kay Ana na gising na din naman. Ha? Hindi ko alam. Bakit ako nasa labas? Iyan din ang iniisip ko pero wala akong maalala kung paano ako napunta dun, Rose. Tagal ka namin hinanap. Kagabi, naikot na ata namin ang buong bahay, di ka namin makita. Nasa labas ka pala. Buti nakita ka ni Lena. Sagot naman ni Anton. Baka nag-sleepwalk ka. In bang napupunta o pumupunta kung saan-saan habang tulog? Sagot naman ni Mark. Mabuti pa siguro bumaba na tayo. Baka naghintay na si Tina. Siguro nakahanda na yun ang agahan natin. Singit mo naman sa usapan. Mabuti pa nga siguro. Tara, sabay-sabay na tayong bumaba. Lahat tayo walang maiwan dito. Sabi naman ni Rose. Mabilis kaming bumaba at nag-agahan. Pagkatapos ay nagkape kaming lahat sa sala. Napansin naming matamlay si Ana pero hinayaan lang namin baka kasi di ito nakatulog ng maayos o baka may iniisip lang. Mabilis lumipas ang mga oras at tila humihina na rin ang bagyo. Hindi na masyado malakas ang buhos ng ulan at di na din masyado malakas ang hangin. 2 araw na ang lumipas pero si Ana ay masama pa rin ang pakiramdam at tila sinisikmura pa rin. Paminsan-minsan ay napapansin naming naglalaway ito at masama tumingin. Parang di nakakatulog ng maayos dahil nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Hindi na rin ito madalas makipag-usap kahit na magkakasama kami. Bandang hapon, naisip namin na lumabas dahil wala na din namang ulan. Pumunta kami sa lake magkakaibigan. Naisip lang namin na subukang ilabas si Ana. Baka bumalik ang sigla nito. Dumating ang matanda at tahimik kaming pinagmasdan habang nakatingin sa mga paniki na lumilipad-lipad sa paligid at dumadapot sa mga kakahuyan. Siguro season ng mga paniki ngayon, no? Kasi kahit sa panaginip ko, marami din akong nakitang mga paniki. Turan ko habang palapit sa matanda. Habang nakaupo naman sa ilalim ng malaking kahoy ang mga kaibigan ko sa di kalayuan. Sinadya ko talagang lapitan ng matanda na mag-isa. Magandang hapon po, bati ko rito. Masama ang kutob ko. Hindi normal na magkaroon ng mga paniki sa area na ito. Kadalasan ay gabi na ang mga paniki kung lumabas. Pero hindi rin dito. Maliban lang kung
may naaamoy silang kalahit nila. Sagot naman ng matanda. Nagtataka ako sa sinabi ng matanda. Ano ang ibig niyong sabihin? Tanong ko dito. Mabuti pa sumama kayo sa akin sa bahay. Sagot nito. Niyaya ko ang mga kaibigan ko na sumama sa matanda. Nagdahilan na lang ako na may gusto akong bilhin na halaman. Wala akong sinabi na kahit ano tungkol sa napag-usapan namin ng matanda. Sabay-sabay kaming lahat na naglalakad papunta sa bahay ng matanda. Hanggang sa marating na namin ang kubo. Nakapasok ng matanda si Rose, Mark. Pero napansin namin na huminto si Ana sa labas ng kubo. Parang takot itong pumasok. Habang ako naman at si Anton ang nasa likuran nito. Bakit, Ana? Tanong ko rito. Makakabuti sa'yo kung pumasok ka dito. Hindi mo ba napapansin ang mga paniki na kanina pa nakasunod sa atin? Ikaw ang sinusundan ng mga paniki na yan. Kaya pumasok ka dito. Sabi naman ng matanda nung nakatayo sa pintuan ng kubo. Nagulat kaming magkakaibigan sa tinura ng matanda. Ano ang ibig niyong sabihin? Pakli naman ni Anton. Mabuti pa ipasok niyo dito ang kaibigan niyo. Kailangan siyang magamot sa lalong madaling panahon. At kung gusto mong gumaling, kailangan mong lakasan ang loob mo. Maliban lang kung gusto mo ang nangyayari sa'yo. At handa kang dalhin yan hanggang sa kamatayan mo. Baling ng matanda kay Ana. Ano po ba ang talagang nangyayari? Mahinang tanong naman ni Rose sa matanda. Kailangan ko munang mapulsuhan ang kaibigan niyo para malaman kung gaano kalakas ang nasa katawan niya at kung kapit na ba ito bago mahuli ang lahat. Sagot ng matanda kay Rose. Nang mga sandaling yun ay umiiyak na si Ana at kahit takot na takot itong pumasok sa loob ng kubo ay pilit itong humakbang na inalalayan naman namin ni Anton hanggang tuluyan kaming makapasok sa loob ng kubo ng matanda. Pinulsuhan ng matanda si Ana pagkaupo nito sa harap ng mesa. Malakas ang kapangyarihan ng may gawa nito sa'yo. Konting-konti na lang ay tutubuan na ng pakpak ang sisiw na nakabaon sa katawan mo. Kung di maagapan ay tuluyan ka ng mamumuhay sa dilim. Tura ng matanda. Sobrang gulat namin sa sinabi ng matanda. Wala kaming maintindihan kaya nagtanong pa kami ng nagtanong. Hindi na kami sinagot ng matanda pero may kinuha itong itlog. Binasag at nilagay sa garapon. Maya-maya naman ay may pinahid na kung anong langis sa katawan ni Ana at bumubulong-bulong ng mga salitang Latin at inihipan ng ulo ni Ana. Maya-maya ay dumuduwal si Ana at tuluyang sumuka. Yung mga suka niya may mga karne at parang balot na may sisiw na. May mga maninipis na po. Kinuha ng matanda ang tila balot na yun at nilagay sa garapon sa tinakpan. Pagkatapos ay kumuha ulit ng itlog ang matanda at nilagay sa garapon at tinutok sa mukha ni Ana. Habang muling bumubulong-bulong ang matanda. Pagkatapos ay tinabi ito ng matanda sa isa pang garapon na may laman ding itlog. Yung unang itlog na binasag at tinapat niya kay Ana na nakalagay sa garapon. Napansin namin na magkakaiba na ang mga hugis at kulay ng mga itlog
itlog na nakalagay sa garapon. Ang unang itlog kasi na binasag ng matanda na nakalagay sa garapon ay tila may kung anong kulay itim sa yolk ng itlog. At mga tila agyo na parang bulok naman ang kulay ng mga puti ng itlog. Samantalang ang bagong itlog naman na nakalagay din sa garapon ay normal lang. Walang kahit na anong itim na makikita sa dilaw na bahagi ng itlog. Maging ang puti ng itlog ay malinis na din. Pinaliwanag sa amin ng matanda kung ano ang ibig sabihin ng ngayon. At talagang nagulat kami sa sinabi niya. Ang unang garapon na may itlog na parang nabubulok, ang kulay yun daw ang laman na itinanim kay Ana sa pamamagitan ng pagkain. At yun daw ang naisupa ni Ana. At ang mga hugis ng kulay puti naman ng itlog na tila may mga figure ay isang lalaki. Ang pangalawang itlog na nasa garapon naman ay nagpapatunay na wala na daw na iwan sa katawan ni Ana. O wala na. At dahil malinis na daw ito, ibig sabihin daw ay ligtas na ang kaibigan namin. Mabuti daw at naagapan. Dahil kung hindi, tutubuan na daw ng maraming balahibo ang siso sa loob ng katawan ni Ana. At nagkaroon na ng mga pakpak. Wala na daw makakagamot pa kay Ana at tuluyan na itong magiging aswang. Hindi namin alam kung ano ang magiging reaksyon namin ng mga sandaling yun. At sa takot naming magkakaibigan ay nakiusap kami sa matanda kung pwede din ba niya gawin sa amin ang ginawa niya sa mga itlog na nakakalagay sa garapon. Para makita din namin kung ano ang magiging resulta. Para lang makasiguro. Totoo man o hindi, gusto namin malaman kung ano ang magiging result niya. Pagkatapos ay sinabi ng matanda na wala na daw kaming dapat ikatakot. Dahil malinis ang lahat ng itlog sa garapon na kita namin lahat. Maliban sa akin na may figure ang lumabas sa mga puti ng itlog. Pero ito daw ay hindi masama. Dahil ito daw ay isang gabay. Kung nanaisin ko daw ay maaari akong manggamot. Kung pag-aaralan ko ang mga bagay na ginagawa ng matanda. At ang mga halaman at mga salitang Latin at kung ano-ano pa. Huwag ka nang umiyak, Ana. Hindi mo naman kasalanan ang nangyari sa'yo. Huwag ka nang matakot. Total, magaling ka na, sabi ni Lola. Sabi ni Rose kay Ana, dahil umiiyak pa rin ito. Soraya. Soraya ang pangalan ko. Lola Soraya. Yun na lang ang itawag niyo sa akin. Sagot naman ng matanda. At uli-uli, huwag basta tatanggap ng pagkain kahit kanino. Na bago niyo lang nakatagpo. Tandaan niyo yan. Matuto makiramdam sa paligid. Pansin niyo ba? Wala nang mga paniki. Singit naman ito. Tumingin ako sa matanda at ngumiti lang ito. Maya-maya ay nagpaalam na kami sa matanda. Bago kami umalis ay inabot ko sa matanda ang isang silver coin na nakita ko sa sahig ng kwarto ko sa Villa Montana. Dahil dalawa naman yung nakita ko, ibinigay ko kay Lola Soraya ang isa at itatago ko naman ang natira. Muling umiti ang matanda habang tinitingnan ang silver coin na para bang alam nito kung saan ito galing. Kasabay noon ay may inabot sa akin si Lola Soraya na isang kwintas na gawa sa pasilyo ng maliit na bala. May mga laman daw ito sa loob na magiging proteksyon ko sa oras ng panganib. Suotin ko daw ito palagi at huwag aalisin sa liig. Tandaan ko daw na pag uminit ito ay
maging handa ako. Dahil tanda daw ito na may mga kakaibang nilalang sa paligid, tulad ng mga aswang at kauri ng mga ito, mga kampo ng dilim. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kubo dahil hinihintay na ako ng mga kaibigan ko sa labas. At sabay-sabay kaming nagbabay kay Lola Soraya. Nang makalayo na kami ng konti sa kubo ay nag-wave kami. Nang makabalik na kami sa Villa Montana, ay masaya kaming umupo sa sala at nagre-relax habang nagkakape. Kahit na di pa rin kami makapaniwala sa mga nangyari. Si Ana ay bumalik ng sigla at nawala na din ang itim sa ilalim ng mga mata nito. As in, maayos na siya at ganun din naman si Mark. Maagang naghanda si Tina ng hapunan namin. Kaya bandang alas 7 ay kumain na kami. Dahil wala pa ring ilaw, alas 9 naman ang umakyat na kami sa mga room namin. Dahil walang maayos na tulog, babawi kami ngayong gabi. Bandang alas 11 nang magising ako dahil naramdaman kong mainit ang pendant na binigay ni Lola Soraya. Sinuot ko ito bago ako natulog. Naalala ko ang sinabi niya. Nang bigla namang may nagsisigaw sa labas ng kwarto. Si Rose ang nasa labas ng pinto ng kwarto ko. At halos suntukin na nito ang pinto sa lakas ng mga katok. Kaya nataranta akong tumayo at pagpuksan ito. Maya-maya pa ay sunod-sunod na dumating si Ana at Anton. Ganon din si Mark. Anyari? Bakit ka sumisigaw? Tanong ko kay Rose. Narinig niyo ba yun? Mga alulong ng aso? Oo, kanina ko pa nga yan naririnig. Sabi naman ni Mark. Hindi yung mga alulong ng aso ang ibig kong sabihin. Yun. Pakinggan niyo. Malakas na hampas ng mga pakpak. Ano yun? Nakita ko kanina na may nakadungo sa bintana ng kwarto ko at bigla lumipad. Sagot naman. Sumisigaw si Tina sa ibaba ng bahay. Nagtakbuhan kami papunta sa ibaba. Ano ang nangyari, Tina? Tanong namin. Manananggal! Manananggal! Tulungan niyo ako. I-check natin lahat ng bintana kung nakasarang mabuti at ang pinto kung nakapadlak ng maayos. Dali! Yung iba pumunta sa kusina at magdikdik ng mga bawang. Ihalo sa asin. Nandyan lang yan lahat sa ibabaw ng lamisa sa kusina. Dalian niyo! Tarantang linya ni Tina. Habang si Ana naman ay ayaw bumitaw sa akin. Halatang takot na takot ito. Samantalang sa labas naman ng bahay ay maririnig mo ang malalakas na hampas ng mga pakpak na palipat-lipat ng pwesto. Hanggang sa biglang may bumangga sa bintana at nagtalsikan ng mga pasok. Ang manananggal, parang galit na galit ito at gigil na makapasok. Pero bigo ito dahil makakapal ang mga kahoy ng bintana at maliliit lang na square ang mga butas na pwede nang pasukan. Kaya lumipad ito ng paulit-ulit at paikot-ikot. Tumakbo kami sa kusina, nagdikdik ng maraming bawang at hinalo sa asin. Bago ko nilagay sa pitsil ang ibang asin na may bawang. Si Mark naman ay nilagay sa kaserolang iba. Si Rose at Anton ay nagpahid ng katas ng bawang sa katawan nila. At mga braso pati ata sa liig nilagyan din. Pinasuot ko naman ang rosary ko kay Ana at inabot ko ang isang tabo na may laman din na hinalong asin at bawang na dinikdik. Lalo namang umiinit ang pendant sa liig ko. Kaya pinunit ko ang lalayan ng t-shirt ko at binalot ko ang pendant para di ako mapasok. Habang si Tina naman ay
Nauna nang nagsasaboy ng asin na may halo na dinikdik na bawang sa pinto ng kusina hanggang sa hallway at sa sala. Habang nakasunod naman kami sa likuran niya, lalo namang nagwawala ang manananggal sa labas. Nagkakalabugan ang bawat dapuan o binabangga ito. At dahil madilim, hindi agad namin makita kung saan dumadapo o pumupuntang manananggal. Kaya sama-sama kaming naglalakad ng mga kasama ko. Kung saan pupuntang isa, doon kaming lahat. At maya-maya, pansamantalang tumahimik ang paligid. Kaya sama-sama kaming umupo sa sala. Pero alerto sa kahit anong kaluskos na marinig namin. At alam kong nasa paligid pa ang manananggal. Dahil mainit ang pendant pag kinakapa ko sa lig ko. Si Ana naman ay umiiyak habang nag-uusal ng dasal. Maya-maya pa'y muling binangga ng manananggal ang bintana. Nauna na nitong binangga. Nanlilisik ang mga mapula nitong mga mata na nakatingin sa amin. At mabilis naman na sinabuyan ni Mark ng asin na may halong dinikdik na bawang ang bintana na sinabayan din ni Anton. Umungol ang manananggal ng malakas na tila nasasaktan, kaya sunod-sunod pa na nagsaboy ang dalawa. Kahit mga kandila at lampara lang ang silbi naming ilaw, ay kita naman ng masapol ng mga sinaboy ni Mark at Anton ang mukha ng manananggal. Dahilan kaya lalo pa itong umungol ng malakas, na alam mong nasaktan ng sobra. Bumitiw ito sa bintana at lumipad palayo, na sinabayan naman ng mga alulong ng aso at iba pang tunog ng mga insekto. Hindi naman nagtagal nang tumahimik na ang paligid at muli kong kinapa ang pendant sa lig ko. Hindi na ito mainit kaya tinanggal ko na ang binalot ko dito. Alam kong wala na sa paligid ang manananggal. Wala na ata. Bigkas ni Tina. Matagal nang tahimik ang lugar na ito. Bakit kaya biglang may nagpakita ulit? Di kaya si Ana ang dahilan kaya sumugod dito ang manananggal? Sapat naman. Palagay ko, tama ka, Anton. Si Ana ang dahilan kaya tayo sinalakay noon. Managalit. Dahil alam niya siguro na nagamot na si Ana. At di siya nagtagumpay na gawing aswang si Ana. Sabi naman niya. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Tina. At pinaliwanag namin sa kanya ang mga nangyari. Ano na gagawin natin ngayon? Tanong ni Rose. Wala tayong gagawin. Pero mas maganda siguro kung dito na lang muna tayo lahat sa sala hanggang sumikat ang araw. Sagot ko naman. Sa palagay ko, tama. Dito na lang muna tayo. Sama-sama tayo hanggang umaga. Total, 4:00 na ng daling araw. Di magtatagal, magsisimula ng lumiwanag. Sagot naman ni Anton. 7:00 na nang makarinig kami ng malakas na katok sa pinto. Kaya ginising ko ang iba ko pang kasama. Si Tina naman ay binuksan na ang pinto. Anong nangyari dito? Bakit ang kalat? At basag ang salamin ng bintana, Tina. At ang pinto, ang daming gasgas ng kung ano. Alam kong bagyo pero ano yung mga hawak nyo? At nagkalat sa sahig. Parang mga asin. Sunod-sunod na tanong ni Mang Tasyo nang makapasok na ito.
At si Tina na rin ang nagpaliwanag kay Mang Tasyo ng mga nangyari. Di makapaniwalang matanda at nag-sign of the cross na lang ito. Tinulungan namin si Tina at Mang Tasyo maglinis dahil talaga namang makalat. Pero di na kami pinayagan na sumali pa maglinis sa labas at mga daan ng bagyo. Pagkatapos ni Tina magluto ay sa hardin kami pumwesto at inaya namin sila na sumabay na sa pagkain. Para na kaming pamilya na nagtatawanan. Habang nagkukwentuhan at tinanong namin si Mang Tasyo about kay Lorea. Nagulat ang matanda sa tanong pero hindi ito sumagot ng totoo. Ang sinabi lang nito, baka namalikmata lang daw kami. Alam at ramdam ko na may alam si Mang Tasyo kung ano ang totoo kay Lorea. Pero hindi na kami nangulit sa matanda. Nagpatuloy lang kami sa pagkain at tawanan. Lumipas ang buong maghapon at buong gabi na tahimik ang Villa Montana. At kinaumagahan ay nagpaalam na kami kay Mang Tasyo at Tina na uuwi na. Muli ay masaya kaming hinatid ni Mang Tasyo sa gate at nagsimula na kaming maglakad para baybayin ang daan na sinabi sa amin ni Marie noon, papunta sa proper na barangay ng Solano.